sa Colossians chapter 2 verse 8. No? Dito po tayo mag-aralan po ngayon sa aklat po ng Colossus. No? Colossians chapter 2 verse 8 po mga kapatid. At tungunan po tayo sa pagbabasa po ni Brother Eric sa Colossians chapter 2 verse 8. Sige bro. English o Tagalog? Kahit English, kahit Tagalog. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, Brad, sa inyong pagbasa ng mga katotohanan po na masalita ng ating Panginoon. At dito po ay, ito po ang isang talata lamang na ito, ang ating pong pag-aaralan sa 618 po 9. Ay, sorry po. Dito pala ito. Dito po. Sa number 628. No? 628 po. Okay. So, dito po ay paalaala po no, ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo doon po sa church ng Colossus, no? Sa mga kapatiran po doon, even sa atin po ngayon, no? Bilang isang hentil, bilang isang mananampalataya, bilang anak po ng Diyos, ay kanya pong sinabi po dito na sa binasa kanina ni Brad at ang paksa po na ating pag-aaralan po ngayon may kinalaman po sa tinatawag na guarding your faith against deception. No? Guarding your faith. Okay? Bantayan ang iyong pananampalataya laban sa mapanlinlang. Okay? Tandaan po natin, real ang nanininglang, no? Mapanlinlang na tao, totoo po na nangyayari po yan sa buhay po natin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. So, dito po makita ho natin yung number 1, no? Yung mga bagay na sinabi po ni Pablo dito. Sabi niya dito sa verse 8, beware, no? Ibig sabihin, this is a serious warning of our God, no? Seryoso po ang ating Panginoon, seryoso po si Pablo, na tayo po ay winawarningan, no? Kaya pag sinabing beware, mag-ingat, ibig sabihin warning po sa atin 'yon, no? At ang warning na ito napakahalaga upang tayo po ay magiging aware sa atin pong paglilingkod na ito, no? Paul begins with a strong caution for believers to stay alert. Dapat maging alert po tayo, no? Bilang isang mananampalataya, no? The Christian life requires spiritual vigilance because deception is real, no? Totoo talaga ang mga panlinglang na mga tao. So katulad po sa sinasabi po na dapat tayo ay maging mapagbantay, sabi po ni Pedro, no? Basahin po natin ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito po yung sinasabi po ng ating kapatid naman na Pedro sa 1 Peter, okay, chapter 5 verse 8, no? Saan po tayo pinagpaingat, mga kapatid? No? 1 Peter chapter 5 verse 8 sa number 726. 726 po sa ating Bible, no? Okay? So, basahin po ni Nanay, 726 po sa wikang Tagalog po, Nanay. Maging magpababa ang inyong sa 8 po na 8 po. Maging mahinahon, maging mapagbantay dahil sa inyong katunggali ang Diyos. Kaya ang umaatungal na leon ay gumagala, naghahanap kung sino ang kanyang maaring lamon. Amen. So malinaw, sabi po dito ni Pedro, maging mahinahon, maging mapagbantay. Be vigilant. Bakit po? Kasi po, tandaan po natin, ay nagbigay po sa atin si Lord ng warning na dapat tayo ay maging mapagbantay. Bakit po?
Sapagkat ang ating pong katunggali o ang kalaban ay dyablo, gaya ng umaatungal na leon, no? Ay gumagala, naghahanap kung sino ang kanyang maaring lamunin o sisilain. Di ba? So, ang kalaban kasi natin, dyablo. Actually, ang kalaban natin hindi tao, kundi yung dyablo. Tama? Hindi yung tao kundi yung tao na yung dyablo na ginagamit niya yung tao. Tama? Para tayo ay dayain, para tayo ay sirain sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At alam po natin yung attitude ng leon. Tama po? Ang leon po yan, talagang naninila yan. Naghahanap po siya, no? Kung saan pupunta yan para meron siyang lalamunin o meron siyang masisila. At tandaan po natin, ang diablo hindi ho leon, kundi katulad lang po siya ng isang leon, no? Hindi po siya leon, ha? Kasi may mga nangangaral, ang leon, diablo yan no? Katulad po lang siya. Hinalintulad lang po siya ni Lord na katulad ng isang leon. Malinaw po yan. Na kung saan po sabi ni Lord, tayo po ay maging mahinahon, ay be sober, no? And be vigilant. Magbantay po tayo, mga kapatid, no? The enemy constantly looks for opportunities to deceive believers, no? Naghanap lang po sila. Ang diablo, ang kalaban natin, naghanap lang po yan ng oportunidad para tayo ay dayain bilang isang mananampalataya. Kasi sino pong dadayain ng diablo? Mananampalataya ba o hindi mananampalataya? Yung mga mananampalataya. Bakit? Kasi hindi mananampalataya, kumakampi sa kanya yon, tama? Nasa kanya na yun Kaya, of course, ang kanyang dadayain, yung mga mananampalataya. Naglilingkod sa Lord, sumusunod sa Panginoon, at patuloy na ginagawa ang kalooban po ng ating Diyos na buhay. Hindi lamang po tayo mag-ingat, magbantay doon po sa ginagawa ng diablo sa buhay po natin, maging po sa mga false prophet, no? Sa mga maling propeta o mga tinatawag po na bulaan na mga propeta. Basahin po natin ang aklat po ng Matthew. Okay? Matthew chapter 7 verse 5. Okay? Ito po ay binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo during the time, no? Sapagkat marami din po siyang na-encounter na mga false prophet during the time. Okay? Matthew chapter 7 verse 15, mga kapatid. Sa number 20 po, makibasa naman ni Sister Malo sa wikang Tagalog po. Sige, Sister. Mag-ingat sa mga bulaang propeta na tumarating sa inyo sa kautusan ng tupa. Sa kasuutan. Ay kasuutan ng tupa. Tatakwat sa loob sila makanilang mga lobo. Amen. Malinaw po yan, no? Sabi po yan ng ating Panginoon, no? Kaya winawarningan tayo uli ng ating Panginoon dito po sa Matthew nang sabi po, mag-ingat, no? Sa mga bulaang propeta. Pag sinabing bulaang propeta, ay hindi po yan nagpakakilala na sila ay bulaan, kundi sila ay tama, totoo lagi yan, no? Pag sinabi pong bulaang propeta, ibig sabihin po, ito po yung mga nangangaral tungkol po sa Panginoon na ang motibo po ay kapakinabangan. Tama? Na ang motibo po ay gusto lamang po na magkaroon ng tinatawag po na PNP, love. At ito din po ay mga laban din po kay Kristo na mga aral na kanila po mga sinasabi. Ano po yung PNP? Power, money, and popularity. Gusto nila kapangyarihan, gusto nila pera, gusto nila ay kasikatan dito po sa mundo. Pero dito, ang sabi ni Lord, mag-ingat sa mga bulaang propeta na dumarating sa inyo sa kasuutan ng tupa. Nagkukunwari siya na siya ay tupa. Tama? Nagkukunwari siya na siya po ay mananampalataya. Binabanggit din po niya yung pangalan ng Panginoon. Naniniwala din siya sa Panginoon. Yun po yun. Ang kasuutan
ay ng tupa. Datapwat sa loob, sila ay mapanilang mga lobo. Tingnan niyo po, ibig sabihin po, sa loob, ang motibo mali. Amen? Ibig sabihin, naglilingkod sila sa Lord, ang motibo mali, ibig sabihin, gusto lang kapaki-labangan, mga minamahal. Okay? So, malinaw po. At tandaan po natin, mag-ingat po tayo sapagkat marami pong mga di umanong grupo, no? Na mga nangangaral tungkol sa Panginoon, subalit, sila po, mga kapatid, ay naglilingkod hindi ho sa Diyos, kundi naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Basahin po natin, mga kapatid, no? Sa aklat po ng Romans chapter 16. Okay? Marami, ano po yan, no? Romans chapter 16, verse 17 up to verse 18. Okay? Sige po. Si Brad po ang magbasa. Number 514. 514. No? 514. Page number 514. 17 hanggang 18. Okay? So sa Tagalog na lang, Brad, para ma-ano natin, no? Romans chapter 16, verse 17 at verse 18 po. Ngayon ay namamanhik ako sa inyo, mga kapatid. Tandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahagi at mga katitisuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan at layuan sila. Amen. Sapagkat sila ng mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at mga magandang talumpati ay nililinlang ang mga puso ng mga walang malay. Amen. So, sino daw ang malinlang? Yung mga puso na walang malay. Ibig sabihin, yung mga walang alam tungkol sa mga aral ng Diyos. Tama? Kaya sabi ko dito, ay malinaw po, ngayon ay namamanik ako sa inyo, mga kapatid, tandaan ang nagdudulot ng kapagkababahagi at mga titisuran na salungat sa doktrina. Ibig sabihin, kontra sa doktrina ng Panginoon na inyong natutuhan. Anong sabi ni Lord? At layuan sila. So, meron pong tinatawag na paglayo. No? Avoid them, sabi po ng ating kapatid na Pablo. Sapagkat ang iyong sapagkat sila ay mga gayon, hindi naglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po, hindi pala yung naglilingkod sa ating Panginoon mga yan, no? Sa ating Panginoon Jesucristo. Saan sila naglilingkod? Sa kanilang sariling tiyan, no? At sa pamagitan ng mga mabubuting salita, magagaling po yan sila magsalita. Puro English pa po yan, no? At magagaling po yan magpaliwanag, no? Ng mga doktrina na hindi naman sa ating Panginoon. Nakasabi ko dito, ay malinaw po, at mga magagandang talumpati, magagaling po sila magtalumpati. Pero dito po, ang sabi ni Lord, ay nililing lang ang mga puso ng mga walang malay. So kung wala tayong alam, may tendency po na tayo po'y madaya. Tama? Kaya ang sabi ni Lord, beware, no? Mag-ingat sa mga ganitong klaseng tao, sa mga ganitong klaseng naglilingkod, no? Sa ating Panginoon. So makita ko natin dito, doon sa binasa natin kanya sa Matthew chapter 7 verse 15, yung mag-ingat do tayo sa mga bulaang mga propeta, no? False teachers appear harmless but are dangerous inside. Tingnan niyo po So magagaling sila, magpaliwanag, pero delikado sa kanilang puso, sa kanilang kalooban, kasi iba po yung pakay. Tama? Iba ang motibo ng kanilang paglilingkod sa Lord. Kasi po tayo, bilang mga anak po ng Diyos, bilang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, kung tayo lang man naglilingkod, maglingkod na tayo ng totoo sa Lord. Tama? Paglingkuran na natin ang Diyos ng totoo sa buhay po natin, na walang anumang kapalit dapat. Tama po? Walang anumang motibo na nakikita po. Kundi, hayaan natin na ang Diyos ang siya magpala sa atin. Tama? Karamihan naman motibo, pera-pera, no? Mga pera-pera. Kaya maraming rilin ngayon, puro pera-pera po.
So, malinaw po yun. Kaya sabi ni John, try every spirit. No? Kailangan subukin natin ang bawat espiritu, kung ang may espiritu na yan ay sa Diyos ba o hindi. Basahin po natin, mga kapatid, ang aklat po ng 1 John. No? 1 John chapter 4 verse 1. Basahin po natin, 1 John chapter 4 verse 1. Sabi po ni John, no? Subukan daw natin ang bawat espiritu. Okay. 1 John sa Numbers 741. Okay. Basahin po ni Sister Agnes. 1 John chapter 4. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Amen. Malinaw po, no? Na talagang kailangan natin ay subukin muna ang mga espiritong iyan kung sila ay sa Diyos. Paano natin masusubukan? Paano natin makikita na sila ay sa Diyos o hindi? Tandaan po natin, ang bawat tao, mga kapatid, hindi lahat po yan ay isang espiritu. Tama? Okay? May mga iba't iba yang espiritu sa kanila, no? Merong espiritu ng pagkainggit, tama? Espiritu ng sakim. So, marami yan. Marami po yan. Kaya, anuin muna, sabi ni Lord, malinaw po na ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, kailangan subukin muna. Dahil maraming bula ang mga propeta ang nagsisilabas sa sanlibutan. Ibig sabihin, pag sinabing bulang propeta o bulang mga ngaral, ibig sabihin po, ito po yung mga aral na laban po sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po, mga aral nito ng ating kinagisnan, dapat ay wala na po tayong dapat hangover doon. Tama? Okay? Marami mga Kristiyano di umano ngayon, may mga hangover pa. Di po ba? May mga Kristiyano ngayon, may mga mananampalataya ay nagsiselebrate pa ng All Saints Day, no? Nagsiselebrate pa ng Kalag-Kalag, nagsiselebrate pa ng Pasko, no? Nagpipiesta pa. So may mga hangover. Pero dapat wala na po 'yon kasi mga false teaching po 'yun eh. Tama po? Mga false teacher, mga false ano po 'yan? Mga aral ng pagano po 'yan, no? Mga paganism practice po 'yan. Kaya wag po nating gawin, wag po natin maging katulad po nila. Kaya malinaw po. Now, 2 Peter, basahin pa po natin 2 Peter. Okay? 2 Peter chapter 3, verse 17. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? Okay? Sa number 733, 2 Peter chapter 3, verse 17. Okay? Okay. Si Brad ang magbasa po. Sa verse 17, Brad, Tagalog po. Kayo sa makatuwid, mga iniibig, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito noon. Mag-ingat na baka kayo rin na magtangay ng mga kamalian ng mga masasama ay bumagsak muna sa inyong sariling katatagan. Amen. Ang tinutukoy dito, nandun na po sa loob ng church, no? Mga mananampalataya na po. Kaya po, malinaw po na pinag-iingatin po tayo ng ating kapatid po na Pedro sa kanyang pangaral na baka tayo rin ay matangay. At tandaan po natin, ang malakas, walang iba kundi ating Diyos lang. Tama? Tayong lahat po na mga mananampalataya bilang tao, mahihina po tayo. Kaya lamang po tayo naging malakas dahil po sa Panginoon. Amen po? Kaya ang sabi po doon ni Pablo sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya, I can do all things I can do all things through Christ which strengtheneth me, no? Malinaw po 'yan na tayo wala po tayo, no? Wala po tayong kakayanan maliban lamang na ang Diyos sa atin, siya po ang nakipaglaban para sa atin. Kaya dapat ang paglilingkod tuloy-tuloy po. Dapat ay patuloy po tayo na sumunod sa ating Panginoon. Now, ano pa po sa sinabi po dito sa Colossians chapter 2 verse 8, no? Makita din natin dito yung the source of deception. Ano ba mga pinanggagalingan ng panininglang? Basahin po natin, ha? Colossians chapter 2 verse 8, balikan po natin.
Nasabi po dito, beware, lest any man spoil you. Tingnan niyo po, ang source po, tao ginagamit. No? Mga tao, no? Sa ating paligid. Kaya the source of deception is a man. Tandaan po natin yan. Now, spoil means to take captive or rob. No? False teachers rob believers of truth and joy. Tingnan niyo po. Ninanakaw po ng mga false teachers. Tandaan po natin, ninanakaw po nila ng mga bulaang mga ngaral. Ang alin? Ang katotohanan at ang ating kagalakan sa Diyos. Tama? Sa ating paglilingkod na ito. Gusto nilang mawala ka roon. Gusto nilang maalis ka doon. Saan? Sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, of course, kapag tayo po ay lumalabag na sa batas, sa utos ng ating Panginoon, ano na po ang nangyayari? Babagsak na tayo, ang mawala sa atin, yung joy of our salvation. So, malinaw po yan, mga kapatid, na sila po yung source po. Ano po ang sabi dito? Basahin po natin. Aklat po ng 2 Corinthians, no? Ito po ang kanyang tinatawag po na supporting verse sa ating pag-aaral na ito. 2 Corinthians chapter 11 verse 13, no? Up to verse 15, mga kapatid. Okay? 11, 13 to 15. Okay? Pakibasa po. Si Nanay Lenny po ang magbasa po. From 13 up to verse 15. 580 po, Nay. No? 2 Corinthians chapter 11 verse 13 up to verse 15. Sige po, Nay. Sapagkat ang gayon ay pula ang mga apostol. Mapaglinggang ng mga manggagawa na nag-iibang anyo ang kanilang sarili bilang mga apostol. At hindi ka mangha-mangha sapagkat si Satanas mismo ay nagibang anyo, nag-ibang anyo bilang anghel ng kaliwanagan. Opo, verse 59. Verse 15. Sumapatuloy ito ay hindi malaking bagay kung ang kanyang mga ministro rin ay nagpalit anyo gaya ng mga ministro ng katuluran na ang kanilang katapusan ay magiging alinsunod sa kanilang mga gawa. Amen. Salamat po, Nanay. Napakaganda po ng talata pong ito, mga kapatid. At makita ko natin na meron po talaga mga bulaang apostol. No? Hindi lamang po bulaang propeta, hindi lamang po bulaang mga ngaral, kundi meron ding bulaang apostol. No? Mapaning lang na mga manggagawa. Ibig sabihin, tinitwist ang aral ng Panginoon na nag-ibang anyo. Tingnan niyo po ang kanilang sarili bilang mga apostol ni Kristo. Sila din daw nagpakilala na kay Kristo. Sila din ay mga lingkod ni Kristo. Sila din daw ay mga apostol ni Kristo. At hindi ka mangha-mangha, sabi po ni Pablo, sapagkat si Satanas mismo ay nag-ibang anyo bilang anghel ng kaliwanagan. Kaya si Satanas po, hindi po yan totoo na may sungay si Satanas. Hindi po yan totoo na pangit ang itsura ni Satanas. No? Nagmumukhang anghel nga siya eh. Di po ba? Ibig sabihin, ay talagang nagpapanggap siya sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ko dito, ni Pablo, ay malinaw po na hindi malaking bagay kung ang kanyang mga ministro rin ay nagpalit anyo. Ganon din po. Gaya ng mga ministro ng katwiran. Tingnan niyo po. Kaya tandaan po natin, hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon, anong sabi po ng ating Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Matthew chapter 7 verse 21 up to verse 22, mga kapatid.
no? Makita ho natin doon. Kaya dito po ay pinakita po ng ating Panginoon na hindi ho lahat ng mga ngaral, hindi lahat na ministro ng Panginoon ay totoong ministro, totoong mga ngaral ng ating Panginoon, no? Kaya mag-ingat tayo, sabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po next, no? The source of deception. Nakita ho natin. Dadako naman tayo sa the methods of deception. Mga pamamaraan ng panlilinlang. No, may mga paraan po yan ang diablo, no? May mga paraan po yan kalaban. May mga paraan po yung mga tao, reliyon, para po ay maakit, makuha nila yung mga anak ng Diyos. Okay? So, ano po yun? Dito po tayo sa Colossians chapter 2, verse 8. Sabi po dito, beware lest any man spoil you through philosophy. No? Sa pamamagitan ng kapilusupuhan, human wisdom replacing divine revelation. Gusto niya, sarili niya ang masunod. Tama? Hindi na po yung ating Panginoon. Mahalaga yung divine revelation ni Lord sa atin. Ano po ang divine revelation? Ito po yung mga salita ng Diyos. Ito po yung mga aral ng Panginoon. Ito po ang mga kalooban po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya dito po ay basahin po natin ang aklat po ng 1 Timothy. Okay? Babasahin natin ang 1 Timothy tungkol po sa mga kapilusupuhan ng mga tao sa panahon natin po ngayon, no? Kaya po ay lagi ho tayo mag-ingat, mga kapatid. 1 Timothy chapter 6. Okay? Verse 20 to 21. Okay? Sa number 658. Okay, pakibasa sa Damalo. 658 po. 658. Ano po? 1 Timothy chapter 6 verse 20 up to verse 21. Timoteo. Timoteo, ingatan niya ang ipinagkatiwala sa iyong pagtitiwala. Iwasan ang lapastangan at walang kaguluhang mga usapan at mga pagsalungat ng siyensya na maling tinatawag. 21. Ang ilang nagpapahayag ay naligaw patungkol sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumainyo. Amen. Malinaw po yan, no? Na winawarningan din niya si Timoteo na sabi po ni Pablo, ingatan niya ang ipinagkatiwala sa iyong pagtitiwala. Ano po ba ang pinagkatiwala ng Panginoon sa kay Timoteo? Siyempre, yung mga salita po ng ating Panginoon, no? Yung mga aral po ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po ni Pablo, iwasan ang lapastangan at walang kabuluhang mga usapan, no? At mga pagsalungat ng siyensya na maling tinawag. Yung mga naniniwala sa science, di po ba? Mga siyensya po, no? So dapat ay mag-ingat po tayo riyan, no? Yung nung buhay pa si Ernie Baron, di po ba? Na ang tao daw ay galing sa unggoy. Mga science po yun, no? Mga siyensya po yun, mga kapatid. Hindi ho, ang tao galing sa Diyos. Gawa po ng Diyos. Mga Darwin theory, no? Yun nga po, niyakap ni Ernie Baron during the time, nung buhay siya, yung aral ni Darwin. No? Kaya, kahit man po aral ni Darwin yon, yung win na nanalo, hindi pa rin siya nananalo sa aral po ng Diyos, no? Kaya malinaw po, na ang sabi po dito, yung mga salungat na siyensya po. At ang sabi po, na ang ilang nagpapahayag, nangangaral, ibig sabihin, ay naligaw patungkol sa pananampalataya. So tingnan niyo po, no? Meron pala naliligaw tungkol sa ating pananampalataya.
palataya. Kaya pagka sinabi ng tao na palataya siya, huwag tayo agad-agad magtiwala. Tama? Mag-ingat dapat tayo, no? Nangangaral tungkol sa Diyos, no? May mga tao na nagbabahay-bahay, no? Napakagandang pinapakita sa atin. Minsan nagbibigay pa sa atin. At syempre, sasabihin natin, ang bait naman yan. Di ba? Nag-aalok sa atin. So mag-ingat po tayo riyan, no? No? Kailangan alamin natin kung yun ba yung espiritu niya ay espiritu po ng Diyos na sa Kanya. No? Baka po hindi, mga kapatid, delikado po. Kaya malinaw po ang paalaala po sa atin ng ating Panginoon. Kaya empty talk and false knowledge lead people astray. Talagang maliligaw yung tao ng Diyos kapag ka sila ang ating sundin, no? Sa ating paglilingkod na ito. Dapat sundin lamang natin ang mga salita po ng ating Panginoon. Alam po ba na may mga nasa loob na ng church tumatalikod sa pananampalataya? Basahin po natin, aklat po ng 2 Timothy, no? Tinatalikuran pa rin yung kanilang totoo at tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, no? Mga talagang nangyayari na po ito, no? Kaya sabi ni Pablo, darating po talaga. Kaya sa atin, nangyayari na po yan. Marami na po ang nangyayari. Sa number 665, 2 Timothy chapter 4, verse 3. Okay? Pakibasa, Brad. Hanggang verse 4. Sige po. Verse 3, sapagkat ang panahon ay darating na kung saan sila ay hindi na magtitiis sa tunay na doktrina, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita, sila ay magbubunton sa kanilang sariling mga tagapagturo. Taglay ang makakating mga tainga. At ilalayo nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan at ibabaling sa mga pabula. Amen. Tingnan niyo po nasa loob na po ng church, nasa katotohanan na po, pero may mga tao pala o may mga mananampalataya pala na inilalayo nila, no, ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan, no? Parang allergy sila pag katotohanan ang pag-usapan. Tama po? No? Pagka pinapangaral mo ang katotohanan, natatamaan sila, no? Nagagalit po sila. Pero tandaan po natin, mas maganda yung tayo ay tinatamaan, mga kapatid, kasi ibig sabihin meron tayong response, tama? Kasi mahirap po yung puso na parang gabi, no? Hindi natatabla ng tubig. Tama po? Ang gabi, kahit anumang basa mo yan, hindi ho yan natatabla ng tubig, no? Tumutulo pa rin po yan yung tubig, nawawala. Ibig sabihin, delikado pagka ganun ang puso ng tao. Kaya po, mas maganda na tayo po ay natatamaan, natatabla, ibig sabihin, tayo po ay buhay, no? Buhay ang ating pananampalataya, buhay ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Kaya dito, sabi po ni Pablo, darating daw talaga na sa mga tao o sa mga mananampalataya na sila po ay tatalikod, no? At hindi sila magtitiis sa tunay na doktrina, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita. Gusto nila makamundo, gusto nila, ang gagawin nila yung gusto ng kanilang laman, no? Pita ng laman. Sila ay magbubunton sa kanilang sarili na mga tagapagturo. Gusto nila, kinikiliti lang sila sa mga katuruan. Gusto lang nila, ay mahal ka ng Diyos, no? Pagpapalain ka ng Diyos, no? Hindi nila yan tinuturo ng Diyos nagagalit sa mga taong masuwayin. Tama? Ayaw nila ituro yung Diyos nagagalit. Si Lord po ba nagagalit? Nagagalit si Lord. No, basahin po natin. Romans chapter 1. No? Verse 16. Nagagalit po si Lord, mga kapatid. Kanino siya nagagalit? Basahin po natin. Okay? Romans chapter 1, verse 18 po. Sorry po. Romans chapter 1, verse 18. Okay? Kanino siya nagagalit? Nagagalit po si Lord. Hindi po siya pag-ibig lang, kundi nagagalit. Okay? Pakibasa, Brad, sa verse 18. Sa number 474. 474 po. Opo. Verse 18 po. Nay, ano yun na po? Kita nyo na?
Sige po, nanay. 18 si nanay na ng Brad. Sapagkat ang puot ng Diyos Mm. ay inihayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagka maka-Diyos. Amen. At di pagmakamatubig ng mga tao Oh. na hinahawakan ang katotohanan sa di pagkamatuwid. Amen. Malinaw po, no? Napakaganda. Sabi po ni Pablo, sapagkat ang puot ng Diyos. Napupuot ba ang Diyos? Amen. Napupuot ang Diyos eh. He is not only the God of love. Di po ba? He is also the God of anger. Tama po? Sapagkat ang puot ng Diyos ay inihayag mula sa langit. Laban kanino? Laban sa lahat ng di pagka makadiyos. No? Pag sinabing makadiyos ka, ibig sabihin po, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Tama? Pag sinabi po makadiyos ka, ibig sabihin, isinapamumuhay mo yung nais ng ating Panginoon. No? Hindi lamang po yan na di pagka makadiyos, kundi at di pagka matuwid. Tingnan niyo po, malinaw po yan, mga kapatid, ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan sa di pagkamatuwid. Ibig sabihin, binabaluktot nila ang katotohanan ng Panginoon. Yung tinatawag na bend the law of God. Di ba? Hindi lamang batas ng bansa ang binabaluktot ngayon. Karamihan ang binabaluktot ay salita ng Diyos. Kaya, nasa kanila ng katotohanan, ngunit sa di pagkamatuwid. So, gusto pa rin nilang sundin ang kanilang mga gusto, mga pita ng kanilang laman. So, through philosophy, number 2, through vain deceit, walang kabuluhang panlilinglang. Yun po yun. Kaya mag-ingat tayo, sabi po ni Lord, mga kapatid. No? Nang ibig sabihin po, empty, flattering, but false teaching. Yung mga maling katuruan, no? Ng mga tao. Gusto nila ma-deceive ang mga anak po ng Diyos. Basahin po natin, Ephesians chapter 5, mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse 6. Okay? Ephesians chapter 5, verse 6, mga kapatid. Okay? Sa number 610. Okay? Sige po, si Brad po. Verse 6, Brad. Huwag hayaan ang sinuman na maninlang kayo ng walang kabuluhang mga salita, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumadarating ang pagkapuo ng Diyos sa mga anak ng di pagtalima. Amen. So, puot na naman uli ng Diyos. Di po ba? No? Kaya ang sabi ni Lord, ang warning ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, huwag hayaan ang sinuman na malinlang kayo ng walang kabuluhang mga salita. Ano po ba mga walang kabuluhang salita? Ito po yung mga hindi biblikal. Tama? Mga aral na hindi nasa Biblia, nasa mga salita ng Diyos. Puro lang salita, pero wala po sa banal na kasulatan. Kaya sabi ho dito, malinaw po, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ay dumarating, no, ang pagkapuot ng Diyos. Kanino? Sa mga anak ng di pagtalima. May mga anak din pala si Lord na hindi sumusunod sa Kanya. Tingnan niyo po, anak ng di pagtalima. Tingnan niyo po, dito po yan naka-address sa loob ng church. No? Binawarningan po, pinalalahanan po ng ating Panginoon. Ganon din po tayo. Pinalalahanan din po tayo ni Lord kasi kung wala na pong paalaala, may tendency po na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa Lord. Tama? Napakahalaga yung paalaala po ng ating Panginoon. So, not every pleasant sounding message is from God. Hindi lahat po yan na mga magagaling, magagandang salita
ay galing sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan po tayo mag-ingat sa mga bagay na ito. Now, number 2, through traditions of men. Sa pamamagitan ng tradisyon ng mga tao. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Basahin po natin. Aklat po ng Matthew chapter 15. No? Ano bang tinutukoy ni Lord tungkol sa tradisyon? Mga kapatid. Okay? Matthew chapter 15 verse 8 up to verse 9. Okay? Basahin po ni Nanay. 8 to 9 po. Sa number 50 po, Nay. Ang bayang ito, Ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at iginagalang ako sa kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Verse 9 po, Nay. Datapwat sa walang kabuluhan, sila ay sumasamba sa akin, Tingnan niyo po. na itinuturo bilang mga doktrina ng mga kautusan ng mga tao. Amen. Di po ba, mga kautusan ng mga tao, yun po yung mga tradisyon. Tama po. Na itong gagawin natin, ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. So, malinaw po, sabi ni Lord. Nang sabi po ni Lord, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at iginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Di po ba, maraming tao, maraming nagbibigkas tungkol sa Panginoon. Tama po? Ginagalang po nila ang Diyos. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, malayo sa kanilang puso ang ating Panginoon. Bakit? Hindi ho nila ginagawa ang kautusan o ang kalooban po ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa verse 9, datapwat sa walang kabuluhan sila ay sumasamba sa akin. Okay? Na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautusan ng mga tao. So, pagka hindi ho biblical ang itinuturo ng sa mga aral, yun po ay aral po ng tao yan. Tama? Utos po yan ng tao doon sa mga tao na ito dapat nating gawin, mga kapatid. So, ang tanong, ito po ba ang tradisyon na ginagawa ng mga tao ngayon? Lalong-lalo na po yung tinatawag po na ano po ba ang mga tradisyon ng mga tao po ngayon? Di po ba? Fiesta. Mga tradisyon po ng tao yan, mga kapatid. No? Ano pa? Mga undas. No? Mga araw ng mga patay. Tama po? No? Yung ano pa po? Kandila. Mga kandila, mga nagtitirik ng kandila, naglalagay ng bulaklak. Palagay niyo po ba na-appreciate pa po ng patay yun? Hindi. Wala na po yun. Hindi na ma-appreciate. Na-appreciate po ng buhay, tama? Pero yung patay, wala na po yun, mga kapatid. Kaya hindi masama na tayo pupunta sa puntod, maglinis. Linisan natin ang puntod kung napakarami naman na damo, di po ba? Oh. Kasi po, diyan ang katawan ng iyong mahal sa buhay. Pero wag kang magtirik ng kandila para sabihin mo na para maliwanag yung kaluluwa ni tatay, ni nanay, ni kapatid. Hindi o, mga minamahal. Tandaan po natin, malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, nasa pamagitan ng mga tradisyon ng mga tao, man-made religion without God's authority. Walang otoridad po yan. No? Unbiblical po yan eh. Kaya mga ginagawa na yan, mga kapatid. Hindi po ba? Tapos meron pang minsan pagka Biyernes Santo, hindi pwedeng masugatan dahil hindi gagaling. Wala po yan katotohanan po, mga kapatid. Hindi po ba? Yung karamihan po eh. No? Ang iba naman, nagluluto. Pagka ganito na, All Souls Day. Ibibigay sa mga patay, mga pagkain. No? Paano kakain yung patay? Ipatay na yun eh. Tama po? Manapay sa buhay, ibigay mo. Okay? So, malinaw po yun, mga kapatid. Through traditions of men. Malinaw po. Okay. Now, man's teaching cannot produce true worship. Hindi po yan totoong pagsamba
ang ginagawa ng mga tao yun. Yun po ay tinatawag na pasimulang aral ng mundo o ng sanlibutan, mga kapatid. Yung mga tradisyon na yan. Okay? So, ano pa po, mga kapatid? True rudiments of the world, worldly system, and values opposed to Christ. Tingnan niyo po, mga sistema ng mundo, tandaan po natin, mga kapatid, dapat wala na po yan sa atin, sapagkat ito po ay ayaw po, no, ng ating Panginoon. So, basahin natin ang James chapter 4, mga kapatid. James chapter 4 verse 4. Kung ano ba ang na mga worldly practices po ngayon ng tao. Sino ba ang kinakaibigan po nila, mga kapatid? Okay? Basahin po natin, James, tabi po ng Hebrew. Okay? James chapter 4 verse 4. May nakita ang Pastor Malo? Sige po, pakibasa po. Kayong mga lalaking Opo. Kayong mga lalaking nangangalunya at babaeng nangangalunya, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man sa makatuwid ay magiging isang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen. May kaaway bang Diyos? Yes, meron. May kaaway po si Lord. No? Sino yon? Yung mga umiibig sa sanlibutan, sa mundo. No? Yung mga mga gumagawa ng mga makamundo, mga ginagawa. Mga bisyo at kasalanan dito po sa mundo. No? Pakipag-away po yan, sabi po ng ating kapatid na Santiago, pakipag-away po yan sa Diyos. Kaya malinaw pong sabi niya dito, mga kapatid, na ang pagkakaibigan daw sa sanlibutan ay pakipag-away sa ating Diyos. Kaya, huwag po natin ibigin yung sanlibutan. Pastor, dito ako na nila sa sanlibutan. Hindi naman ito world na nilikha ng Diyos, kundi yung sanlibutan, ito po yung mga ginagawa ng mga makamundo, na ginagawa, mga kasalanan na ginagawa ng mga tao sa mundo na atin pong ginagalawan. So, para hindi tayo maging kaaway ng Diyos, huwag nating ibigin ang mga ginagawa ng mga tao sa mundo. Ibig sabihin, mga makamundong ginagawa. Kaya huwag nating ibigin ang sanlibutan. Tama? Huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ano sabi ni John? 1 John chapter 2 verse 15, love not the world or anything in this world. If you love the world, the love of the Father is not in Him. Tingnan niyo po, no? Kung ibigin na natin ang mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ayaw po yan ng Diyos. Kaya tayo ay winawarningan ng ating Panginoon. So, malinaw po na ang pinakahuli na sinasabi dito sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 8. Sabi po niya dito, beware lest any man spoil you through philosophy, na ano na natin kanina, and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world. Ano pa kasunod? And not after Christ. No? Ito po palang lahat, hindi po yan ayon kay Kristo. No, mga bagay na ito. Hindi po ayon kay Kristo. Kaya dapat sumunod tayo sa standard ng ating Panginoon. Tama? Sumunod tayo sa nais po at kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po, Christ is the center of all truth. Totoo po ba yan? Si Kristo ang sentro ng katotohanan. Kaya sabi niya doon, John chapter 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So ang truth, sentro. Tama? Way, truth, and life. Kaya si Kristo ang sentro ng katotohanan. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya malinaw po na tayo dapat patuloy po na lumago sa mga aral po ng ating Panginoon hanggang po sa tayo ay maging matured sa aral po ng Diyos
sapagkat ang paglago ay kalooban po ng ating Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi? Okay? Ano sabi niya doon? Lumago kayo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya po, tandaan po natin ang nagpapalaya sa atin, walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Sabi doon sa John chapter 8 verse 32, He shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Now, conclusion po, stay rooted in Christ. No? Manatili tayo na nakaugat kay Kristo and in His Word, sa Kanyang salita. Paul's teachings may sound wise, but they cannot replace the truth found in Jesus. Let Christ be your foundation, your filter, and your focus. A faith built on Christ cannot be shaken by the wisdom of men. Hindi po yan matitinag, mga kapatid. Ang ating pananampalataya kay Kristo sa kaalaman ng mga tao. Purihin po ang Diyos, nawa ay nakakuha po tayo ng mga aral po ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, beware, mga kapatid, pinag-ingat po tayo ng ating Panginoon at dapat sundin lamang po natin yung ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon.